Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang gabi. At ako pala si Brother Val bilang moderator. So sa gabing ito po mga kapatid ay magpapakilala muna kung sino yung affirmative dito at bibigyan na natin siya ng oras para sabihin niya na rin kung ano ang topic. Pwede bang magpakilala, affirmative? Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGU. So sa gabi pong ito, ako po ang tumatayo na magpapatunay na hindi po kailangan ng bautismo sa tubig sa panahon po natin ngayon ng mga Kristiyano. So hindi po utos sa atin yan. Yan po ay aking patutunayan ayon po sa Biblia. Yan po. Okay, maraming salamat Samuel Tahuda. Bilang affirmative ay patutunayan niya na hindi na kailangan ng bautismo. Tawagan din ang negative side. Pwede ba siyang magpakilala para sa pakto? Roger, Andat, maraming salamat Mr. Moderator at magandang gabi sa lahat, especially po sa ating katunggali ngayong gabi. Ako po si Brother Tata Rosal, Roman Catholic Church. So ako po ang maglikit sa kanyang pagpatunay. Actually, dapat ang affirmative is positive, pero yung affirmative ngayon ay naging negative. Pero siya na lang, considered na lang natin. Mayroong kasabihan, sed reformami in lumitatis insististre. Babihin yung sarili sa paraan sa bago na yung isipan. Maraming salamat. Back to you, Mr. Morelito. Okay, maraming salamat sa panig ng negatibo, si Tata Rosal. Bago mag-umpisa sa debating ito na inyong napagkasunduan, pwede bang malaman ko kung ilang minuto ang presentation at kung ilang minuto ang question and answer para doon sa pagtitindig at ilang minuto sa rebuttal? 10:75 po, Brother Valer. DevCon rules at format 10:75. DevCon rules tayo. Okay, so walang problema kung DevCon rules tayo. 10 minuto sa presentation, minuto para sa Q&A, at ang pinakadulo niyan after rebuttal ay 5 minuto sa final statement ninyo. Okay po, so maraming salamat po at tayo magsisimula na. Narito ang inyong moderator. Ako po ay walang pinapanigan. Ako lamang po ay magiging referee sa inyong pinagkasunduang tatalakayin sa debatang ito. So, kung ako po ang moderator, ako na rin po siguro, sino po ba ang mayroon po ba tayong timekeeper para sa 10 minutes? Pwede ko po bang malaman kung may timekeeper po tayo? Sino mo timekeeper? Ikaw na lang rin siguro, Mr. Moderator, kung pwede. Okay. Kung ako po ang magmo-moderate, ako po ang magta-timekeeper. Saglit lang po ng kaunti at akin lamang pong bubuksan itong ating oras para sa 10 minuto. Okay. Saglit lang po. Ano pa si Buksan ko lamang po ito.
Yes po. Ang bubuksan ko lang po itong ating orasan para sa oras na ito. At okay, sige po. Hawak ko po yung aking relo dito habang ililipat ko na lang mamaya sa CP, ano? Ito. Bali po dito sa aking relo ay ang oras po natin ay po dito na lamang po 8:46. So matatapos po ang affirmative sa presentation niya ay 8:57 na. Okay. So ready na po ba ang affirmative para sa kanyang 10 minuto sa tindig pagpapatunay? Yes, Mr. Moderator, ready na. So kung ready na ang affirmative, time start na tayo. Pasok. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, no? Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Nasaan mang panig kayo ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon pong gabi po na ito ay patutunayan ko po sa inyo na hindi na po kailangan ng tubig sa bautismo, no? Yan pong bautismo sa tubig ay hindi na kailangan para ang tao ay maligtas o yan po ay hindi na utos sa ating panahon ngayon. Pero bago ko po simulan ng aking pagpapatunay, gusto ko lamang pong linawin sa inyo na kami po dito sa MCGU ay naniniwala po sa nakasulat sa Biblia, lalong-lalo na sa Mateo 28:19 na bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At yung nakasulat sa Mateo 16:16 na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So kami po ay naniniwala po na yan ay iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tinitindigan po namin dito na yan pong bautismo na kanyang iniutos sa kanyang mga alagad ay hindi po yan sa tubig. Kaya ngayong gabi, patutunayan ko sa inyo na hindi sa tubig ang iniutos na bautismo na para sa atin. At yung bautismo sa tubig ay kumbaga masabi natin na wala na yung kwenta sa panahon natin ngayon kung meron mang gagawa ng ganong klaseng kautusan. So bakit ko po nasabi yon? Basahin po natin, no? Sa isang talata dito sa Gawa 1:5, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So ayun po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagbabautismo po sa tubig ay si Juan Bautista. No? Maliwanag po yan na si Juan Bautista ang nagbabautismo sa tubig, hindi po ang ating Panginoong Jesucristo. At sa katunayan, yan din mismo ang sinabi ni Juan. No? Sa mababasa natin sa Mateo 3:11, ganito naman ang ating mababasa. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So maliwanag po na yun palang propitang pinagkalooban ng Diyos ng otoridad upang manglubog sa tubig ay wala pong iba kundi si Juan Bautista. Yan po ang ipinangaral ni Juan Bautista doon sa kapanahonan niya. At nung panahon po na pinangaral ni Juan Bautista yan, ay hindi po yan tinutulan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nandoon po siya sa panahon na yan na nangaral si Juan Bautista patungkol sa bautismo sa tubig. Kaya po, kami naniniwala na tama itong nakasulat dito na si Juan Bautista ang magbabautismo sa tubig. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ibabautismo niya ay Espiritu Santo at apoy. Kaya kung mapapansin ninyo, sa loob ng kanyang 3 taong pangangaral, no, ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga apostol, no, nung panahong namatay na si Juan Bautista, ni isa ay walang inilubog sa tubig ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po yan, no? Si Jesucristo tumanggap ng utos mula sa Ama na magbautismo sa tubig. Magbautismo sa Espiritu. Si Juan Bautista ang tumanggap ng utos na magbautismo sa tubig. Kaya yung mga utos na yan ay binigay sa kanila yang tinupad. Ngayon may nagtatanong, bakit daw si Kristo ay nagpabautismo sa tubig? So ang sagot po natin dyan ganito. Si Kristo, ayon po sa ating mababasa sa Galatia 4:4, siya ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So kung ano man po yung kautusan na kanyang naabutan, kailangan niya po yung sundin bilang magandang halimbawa para sa atin na susunod sa utos ng Diyos na ibinigay sa kapanahunan nila.
Di po ba? Kaya po, kung mapapansin ninyo, kahit yung pagsasabat noon ng mga Sabarista, I mean, yung ikapitong araw na ano nila, ay ginagawa ni Kristo yun dahil yun ay isa sa mga utos na kanyang naabutan. Kasama na dyan, yung paglulubog sa tubig bautismo, kanya yang naabutan. Kaya sinunod niya yan bilang magandang halimbawa. Pero ang tanong, yan ba ang utos na tinanggap ni Juan? Nagpatuloy ba yan sa ating panahon? No? Para gawin ng mga tao ngayon. Nagpatuloy ba yan sa ating panahon? Ating alamin mula mismo kay Juan. Sabi niya dito, sa John 3:30, ganito ang ating mababasa. Siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ano po ang sabi ni Juan Bautista? Siya na po ay bababa. So ibig sabihin, kung ano man yung mga katungkulang tinanggap niya mula sa Diyos, ay huminto na po yun, no? Nung panahong siya'y namatay na. Dahil siya po ang pagtatapos ng lumang tipan na kapanahonan. Ito ang sinasabi sa Lucas 16:16. Ang kautosan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan, mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pinangangaral. At ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. So meron pong panahon na nagtapos kay Juan. At yung si Juan po, siya po yung last prophet sa Old Testament. Kaya kung ano man yung kanyang ginawa, yun ay bahagi ng Old Testament. Tayo naman po bilang mga Kristiyano, ay hindi tayo tagasunod ni Juan. Kundi doon tayo sa sinasabi ni Juan na mas dakila sa kanya. Yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung meron mang tao ngayon or noon, no? Kung meron mang mga alagad noon na nanglulubog pa sa tubig, kahit patay na si Juan, hindi yun nangangahulugan na utos yun sa panahon natin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Sa panahon noon, yung ibang mga alagad pumapasok pa sa sinagoga tuwing Sabado. Di po ba? Nangangahulugan ba yun na utos pang ikapitong araw na Sabat sa atin? Hindi, di ba? Pero may mga alagad na gumagawa niya noon. Pero hindi yun nangangahulugan na utos yun sa atin. So gayon din naman sa bautismo. Kung meron mang gumawa niya noon, hindi yun nangangahulugan na yun ay utos sa atin. Kundi yun ay bunga ng kanilang hindi nila alam talaga nung una pa kung alin yung iniutos sa kanila. Bilang patunay po niyan, mababasa po natin sa Gawa 18:24. Meron pong mga tinatawag na mga alagad ni Kristo noong una na hindi alam kung anong bautismo yung iniutos sa kanila ni Kristo kasi ang ginagawa nila paglulubog sa tubig. Pero tingnan nyo kung ano nangyari. Sabi dito, ngayon ang isang Hudiyo na gangalang Apolos na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap ay dumating sa Efeso at siya'y makapangyarihan ukol sa makasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan palibhasay may maningas na espiritu ay kanyang sinalita at tinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus na ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. So meron palang mga alagad nung una na nagtuturo pa tungkol kay Jesus pero ang alam lamang nila ay bautismo ni Juan. So hindi nila alam kung ano yung bautismo talaga na iniutos ni Kristo sa kanila. Kaya nga, nung makita siya ni Priscilla at Aquila, ay ganito ang sabi, no? At siya'y nagpasimula magsalita ng buong tapang sa sinagoga, datapat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. So tinuruan po siya ng mas tama doon sa kanyang iniisip na yun daw ang aral ni Kristo. Diba? Kasi ayon sa 24, ang alam at ganun din po ang nangyari kina Pedro noong una. Nasabi ni Pedro sa Gawa 2:36 hanggang patuloy, no? 38. Sabi ni Pedro, kailangan daw malubog muna bago makatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Pero pagdating po sa Gawa 10:44 hanggang 48, hindi pa niya nalubog, nakatanggap na ng Holy Spirit. Baliktad sa kanyang sinabi doon sa Gawa 2:38. Di po ba? Nagpapatunay lamang yun na may mali doon sa mga nagawa ni Pedro noong una. Kaya nga si Pedro dahil sa bagay na yon ay kanyang napagtanto at kanyang naalala kung ano ba talaga yung iniutos sa kanila ng Panginoon. Ito sabi niya dito, no, sa Gawa 11:16, ganito ang sabi niya. At naalala ko ang salita ng Panginoon.
kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, dapat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So dito pa lamang po sa Gawa 11, na-realize ni Pedro kung ano ba talaga yung bautismo na iniutos sa kanila. Hindi pala yun sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu. Kaya mula nung panahon na ito, ay hindi na siya muling nang lubog pa sa tubig dahil alam na niya kung ano ba talaga yung bautismong iniutos sa kanila. Kasi noong panahon po na yun ay meron pong dalawang bautismo na nakikilala nila o kumbaga nakikilala ng mga tao. Yun ay ang bautismo ni Juan paglubog sa tubig at ang bautismo ni Cristo na bautismo sa Espiritu. Kaya po, kung tayo po ngayon naniniwala na mga Kristiyano tayo, so ang dapat po nating sundin ayun pong utos na ibinigay sa atin no ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi na tayo. Mr. Affirmative, time's up na. Okay, at yan po natatapos ang 10 minuto ng pagtitindig ng pagpapatunay ni Samuel Tahuda. So tatawagin naman po natin sa kabilang panig para sa 7 minuto na kanyang pagtatanong sa itinindig ng affirmative. Ready na ba kayo, Tata Rosal, sa 7 minuto? Roger, ready na po. Sawa ng Diyos. Okay, kung ready na po kayo, sa bawat pagtatanong natin ay merong 20 seconds na binibigay natin para sa tinatanong na Okay po, time start na tayo para sa toto. Pasok po kayo. Maraming salamat. Preliminary question. Sa paksa mo na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, ayon sa mabasa sa Biblia o ayon sa hindi mabasa sa Biblia? Ayon po sa mabasa sa Biblia, pinatunayan ko na nga po kanina. Next question. Kung nagbinanggit ng talata, Mateo 28:19, anong klaseng bautismo ito? Spiritual na bautismo po yan. Wala pong tubig na nabanggit dyan. Next question. Ibig ba sabihin, ibig ba sabihin, yun ang yun ang bautismo ng Espiritu Santo? Yes po, spiritual na baptism ang iniutos ni Cristo po dyan. Hindi po yan paglubog sa tubig dyan. Wala po siyang tubig na binanggit nung kanyang inutos dyan sa kanyang mga alagad. So, ito ang sinunod niyo? Yes po, dahil yan po yung iniutos niya sa atin. Kaya yan po talaga ang dapat nating sundin. Hindi yung paglulubog sa tubig dahil kay Juan Bautista yun. Hindi naman tayo mga alagad ni Juan Bautista. Next question. Sa Mateo 28:19, bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit sa Espiritu Santo? Espiritu Santo lang, wala ng Ama at ng Anak. Okay, gaya nga po ng sabi ko, no, yan po yung bautismo sa Espiritu, no? Kasi yan pong Ama, Espiritu po yan. Yan pong Anak, Espiritu na rin po yan ngayon sa langit. At yan pong Holy Spirit, mas lalong Espiritu na po yan. Kaya yan po yung spiritual na bautismo na iniutos sa atin. Hindi po yung paglulubog sa tubig literal. Okay. Sinong scholar sinong scholar yun? Sariling opinion mo yun? O may scholar na katupoto na dyan? Hindi ako kumukuha ng mga komento ng mga scholar, no? Kasi para sa akin, maging mga scholar ay nagdidebate rin, kaya hindi ko pwedeng gawing basihan yung mga ideya nila, di ba? So hindi sila yung authority ng katotohanan, kaya nonsense kapag kunin mo yung mga argumento nila. So sa ngayon po kayo na personal opinion lang yun sa'yo? Yan po ay nakasaad sa Biblia po, no? Yan po yung pinatutunayan ko nakasulat sa Biblia. So hindi po ako nangungupya ng mga paliwanag ng mga scholar kasi ako naniniwala na maging sila hindi rin magkasundo sa kanilang aral. Kaya pwede naman po tayo yung sabi nga sa Biblia, 'di ba? Bibigyan ko kayo ng kaunawaan. Okay. Pwede po natin unawain 'yan. Sabi mo hindi na Next question. Maraming salamat. Sabi mo hindi na kailangan ang tubig. Sariling opinion lang 'yo o may batayan ko kayong Bible scholar? Sabi ko na nga po, no, hindi po ako nagbabatay sa mga Bible scholar at hindi ko yan sariling opinion, kundi ayon yan sa aking nabasa sa Biblia na pinatunayan ko sa iyo kanina. Now, John 3:30, ano man yung mga katungkulan ni Juan Bautista, tumigil na yun nung siya namatay dahil yun ang pagtatapos ng lumang tipan. Saan po ba babasa sa naturang talata na hindi na kailangan ng tubig? Okay po, maliwanag po, no, Mateo 3:11. Si Juan ang nagbabautismo sa tubig. Si Cristo, siya po ang magbabautismo sa tubig. So tayo po naman. Okay, objection.
Ang time tayo. Maraming salamat. Ang tanong ko sa Mateo 28:19, hindi siya lumipas sa ibang saan po ba mabasa sa naturang talata Mateo 28:19 na hindi na kailangan ng tubig? Yun. Okay. Tanong. Ito pang sagot ko. So, malinaw ang tanong. Narinig mo ba ng malinaw? Mr. Affirmative, malinaw ba sa iyo yung tanong? Yes, narinig ko po, Mr. Moderator. Okay, kung malayo ang tanong, hindi ko na uulitin. Okay, time start tayo. Okay, time start. Okay, so ang sagot ko po, wala pong tubig na binanggit sa Mateo 28:19. Kaya ako'y naniniwala. Okay, post the time. Objection. Anong objection? Ang tanong ko, saan po ba sa naturang talata na hindi na kailangan ang tubig? Sa ba sa naturang talata na hindi na kailangan ng tubig? Kaya sabi niya, hindi yun yung personal opinion. Ito yung nabasa sa Biblia. So ang tanong ko, kaya hindi naman personal opinion niya sa kanyang sagot niya, ano ba mabasa sa naturang talata na hindi na kailangan ng tubig? Para hindi personal opinion. Okay, noted po, noted. Noted po, tatasal, sa panig. Brother Samuel, ang tanong kung mababasa ba na hindi na kailangan tubig sa... Kung wala kang mabasa, pwede mag-pass, and then nasa sayo kung sasagutin mo, hinahanap niya kung may mabasa pa, yun lang. So, times tayo, pakisagot yung tanong. Ating oras ay 3 minuto and 26 seconds. No? So, time start tayo. Okay, ang sagot ko po, hindi po siya nagtatanong ng categorical, no? Kaya ang sagot ko po, wala pong tubig na binanggit sa Mateo 28:19, kaya mali na ipilit mo na sa tubig yan dahil wala pong tubig na nabanggit yan. Okay. Gusto kayong categorical. Categorical. Mabasa ba dyan sa naturang talata na hindi nagamitin ng tubig o hindi mabasa? Mabasa o hindi mabasa? Categorical. Okay. Ito pong sagot, hindi po mababasa dyan na gagamit ng tubig. Kaya nga po tinitindigan ko na hindi tayo gagamit ng tubig ngayon sa bautismo. Dahil hindi po mababasa dyan na gagamit tayo ng tubig. Next question. Sa ngayon kayo, personal opinion mo yan. Kaya hindi mabasa. Ano daw yung tanong niya? Nabingi pa. Sa ngayon po kayo na hindi yung personal opinion mo yan kaya hindi mabasa. Okay, sabi ko nga po hindi mababasa dyan na sa tubig kayo babautismuhan. Kaya nga tinitindig ko ngayon na hindi na kailangan yung bautismo sa tubig dahil hindi mababasa dyan yung tubig na pinipilit mo. Ayun ni John Exposition Commentary na magamit pa rin ng tubig. Tama si Hell Commentary o mali? Gaya nga po ng sabi ko, hindi po authority yung mga komentarista na yan dahil kung buhay man sila ngayon, pwede ko yung debatihin yan sila. Kaya nonsense po kapag kukunin mo yung mga pinagsasabi nila dahil hindi po sila yung may authority na magpaliwanag ng tamang paliwanag dyan. Pangalawang ginamit mo, Last 2 minutes. Marcos 16:16. Mabasa ba dito na hindi na kailangan ng tubig? Mabasa o hindi mabasa? Yes, mababasa po dyan na kailangan bautismo para maligtas at hindi po mababasa dyan na kailangan ng tubig sa bautismo. Nagpapatuloy lamang yun na hindi na kailangan ng tubig sa panahon natin Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Categorical question must be answered categorically. Ang ating tanong is categorical. Mabasa ba dyan o hindi? Mabasa ba dyan na hindi na kailangan ng tubig o mabasa o hindi? Yan ang sagutin niya. Mabasa ba o hindi? Okay, noted Okay, noted po sa panig ng negatibo. Sa panig ng affirmative, ang tinatanong niya ay kung mabasa ba ayon sa Mateo 28:19 at categorical. At kung yes ang sagot mo, sabihin mo ng yes. Kung no, sabihin mo ng no, and then ipaliwanag mo. Objection sa Mr. Moderator, sa Marcos 16:16 na po ko. Yung ginamit niya, pangalawang ginamit okay, niya. sa Marcos. Okay po. Sige, sa Marcos. Brother, okay. Time start tayo. Okay, pakisagot, Mr. Affirmative.
Time start tayo. May nalalabi na lamang 1 minuto and 40 seconds. Okay, time start. Pakisagot. Okay, sagot, hindi mababasa dyan na kailangan ng tubig sa bautismo para ka maligtas. Kundi ang mababasa dyan, kailangan mo magpabautismo. At yan po ay sa Espiritu dahil nga hindi mababasa dyan na sa tubig yan. Okay. Eh, sabi mo, kailangan palang magbautismo. Alam mo ba kung ano ang definition sa salitang baptism? Alam mo o hindi? Yes, alam ko po. Next question. So anong definition sa word baptism kung alam mo? Okay po, yan pong salitang bautismo na ang kahulugan po niyan ay paglubog. Yan po yung meaning ng bautismo, paglubog. Ilubog ka. Anong dictionary ang batayan mo? Sariling opinion mo o anong batayan mo? Kung may dictionary ka dyan, pwede na natin gamitin yan na ang meaning ng bautismo ay paglubog. Okay. Ilulubog ka kapag babautismohan ka. Ayon sa Webster's Dictionary sa 278, baptism, the application of water by an authorized administrator in the name of the Holy Trinity by sprinkling immersion. Tama ang definition sa dictionary, mali? Okay, so sa isang banda po, dahil mayroon pong bautismo sa tubig, doon sa bautismo sa tubig, tama yon, pero sa bautismo ni Kristo na sa Espiritu, mali yan, no? Kasi yung bautismo na sinabi na kay Kristo, Matthew 3:11, ay hindi po gagamit ng tubig. Kaya mali, nalagyan mo ng tubig yung sinabi ni Juan dyan sa Matthew 3:11 na patungkol kay Kristo na bautismo. Saan po ba nabasa? Time's up na tayo. Time's up na tayo para sa panig ng negative side sa kanyang 7 minutong pagtatanong. At dadako naman po tayo para sa 10 minuto ng negative side sa kanyang tindig pagtutol para sa paksang ito. No, hindi na kailangan ng tubig sa bautismo. Sir Tata, baka pwedeng paki-adjust yun ng konti yung inyong kasi medyo malalim yung boses nyo at kung magagawa nyong mapaklear pa ng kaunti para medyo malinaw. Sige nga po, magsalita muna kayo. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Mag-start na po ako. Ayan, medyo mas clear yan. Okay, pwede na po yan. Sige po, i-start natin ang oras ninyo kung ready na kayo sa tindig pagtutol para sa paksang ito. Ang 10 minuto nyo, time start now. Pasok po. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator, sa isang lenient na moderator, Brother, ano po ba pangalan? Sorry, nakalimutan ko. Brother Sisto ba yun? Valeriano po lang po. Valeriano. So maraming salamat, brother. So sa ating katunggali, maraming salamat. Ang preliminary question ko kanina, ang batay sa kanyang paksa na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, ang preliminary question ko, ayon po ba yun sa mabasa sa Biblia o hindi mabasa sa Biblia? Malinaw ang tanong niya na ayon po sa mabasa sa Biblia. Yan mga kapatid. Then, ano nang ginamit? Ang daming mga talatang ginamit niya. Ang ating ginamit pagtanong, 2 pa lang. Nahirapan na siya sumagot. Di ba? Sabi niya, Matthew 28, 19. Anong klaseng bautismo yun? Sabi niya, Espiritu. Saan po ba mabasa sa Espiritu? Kung tingnan natin, ang teaching nila ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Bakit ang Matthew 19, bautismohan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Bakit sila Espiritu Santo na lang, wala ng Ama, wala ng Anak? Ay, inso pala ang dating sa ating kapatid. Kaya sabi niya, ang Ama, Espiritu, ang Anak, Espiritu, ang Espiritu Santo, Espiritu. Sino pa ba? O personal opinion mo yan, o babasa sa Biblia? Dahil hindi siya tumanggap ng mga Bible scholar. Ibig sabihin, ang lahat ng tayo ay personal opinion. Ayon sa, malinaw naman yung sa, bakit hindi yun, malinaw naman yun sa, kung gamitin natin ang komentary sa ni Hale Price, Hale Exposition of the Entire Bible. Hindi naman pwede na, ay sabi na, mali yung
mga Bible commentary. Ibig pa sabihin, ang personal opinion niya, yun ang tama. Ang mga Bible scholar ay mali. Ha? Else, yun ang dahilan na hindi siya tumatanggap pala o tatanggap ng mga komentary dahil pagtanggapin ng mga komentary ay sumasalungat na sa kanyang topiko. Ano po ba ang sabi dito ng Hell's Exposition of the Entire Bible commentary sa Matthew 28:19-20? Sabi na, categorical question must be, inulit natin, sa Matthew 28:19-20, mabasa ba dyan na hindi na kailangan ng tubig? Mabasa o hindi mabasa? Ang sagot na hindi mabasa. Bakit sabi niya, di na kailangan ang tubig na hindi naman mabasa dyan? At sabi niya, sa unang tanong natin, ayon ba sa mabasa sa Biblia o hindi mabasa siya? Ayon sa mabasa sa Biblia. Ang tanong niya, ang sagot niya, hindi mabasa sa Biblia. Diba? Ano ba? Atong basahin. Not with the Holy Ghost and with fire, for this was Christ's peculiar prerogative, but with water. Ano ang supporting verses? Acts chapter 8 verse 36. Malinaw na si Filipo nagbautismo sa tubig. Diba? Siguro ang napangaralan ng ating kapatid, hindi siguro theology. Baka ang napangaralan niya kay ayaw niya sa tubig o takot siguro siya sa tubig. Baka godology. Ano po bang godology? Sarili ko ng opinion yun. Ano po ba? Dahil derived from word God, kambing. Logy, study about God. Baka ang napangaralan niya, study about God ng kambing dahil takot sa tubig, ayaw sa tubig. Ang mga Bible commentary ay nagsabi na, sabi niya, Marcos 16:16, mabasa dyan na hindi na kailangan tubig, mabasa o hindi mabasa? Ang sagot na, hindi mabasa na hindi na kailangan tubig, ngunit kailangan bautismuhan. Yun ang follow-up ko. Alam mo po ba kung ano po ba ang definition sa salitang baptism? Ang sabi niya, immerse. Saan po ba niya natin mabasa? Ako na lang tinanong kung mayroon kayong dictionary dyan. Di ba? So, maniniwala pala siya sa dictionary. Maniniwala pala siya. Kaya sa Oxford, ating balikan. What is baptism? Oxford, Oxford Dictionary. Ang Webster's Dictionary, hindi lang natin na lagay dyan, pero ginamit natin ang Oxford. Baptism, the religious rite or sprinkling water onto a person's forehead or of immersion in water, symbolizing purification or regeneration and admission to the Christian Church. Ibig sabihin yung hindi nagamit sa tubig, siguro ay parang kambing. Takot sa tubig, ayaw sa tubig. Diba? So, I think hindi naman natin yung tanong dahil mayroon naman tayo yung second round. Sabi niya, ayon po yun sa mabasa, kung tinanong natin sa Gawa 1:5 na pangatlo ng ginamit, yun lang ating tanong. Dahil ang part is negative. So, ang matalo lang po sa kanya kung makabasa siya sa Biblia liter por litra na hindi na kailangan ng tubig. Pag makabasa siya na sa lahat ng mga talata ginamit niya na mabasa na hindi na kailangan ng tubig, ay talo na po ako. Kaya siya mismo nagsagot, hindi mabasa liter por litra diyan na hindi na kailangan ng tubig. Ibig sabihin, personal opinion niya. Dahil ang mga Bible scholar ay nagpapatunay na kailangan ng tubig. Maliban dyan, sa Gawa 1:5, mabasa ba dito na hindi na kailangan ng tubig? Mabasa o hindi mabasa? Ang sagot ka, hindi mabasa. Kahit nabasahin natin, walang mabasa dyan na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo. Dahil ang definition sa baptism, ay kailangan ang tubig pala. Definition sa baptism, ano po ba? Kailangan ang tubig.
baptism, the religious rite of sprinkling water onto a person forehead. Immersion in water. So, ibig sabihin, ang ating kapatid, siya mismo hindi niya lubos na unawaan yung paksa niya. Di ba? Hindi niya lubos na unawaan. So, maliban dyan, Matthew 3:11. Mabasa ba dito na Matthew 3:11 na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo? Hindi naman mabasa. Di ba? Lalong-lalo ng Galatia 4:4 ang layo sa kanyang paksa. Na ang ating Panginoon Jesus ay ipinganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Yun ba ang ating paksa? Hindi naman. Ang paksa mo is 2 minutes. patunayan mo, maraming salamat, patunayan mo na ang hindi na kailangan ang baptism, ang tubig sa bautismo. Kanya ang talata mo ginamit, ang layo talaga. Galatia 4:4. Lalong-lalo na yung Galatia, Lucas 16:16. Wala tayong mabasa dito na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Bakit ginamit niya dito? Walang bisa ng naturang talata, di ba? Di ba? So, malinaw mga kapatid na ang lahat ng mga talata niya, kahit na yung pang-last niya yung Gawa 11:16. Mabasa ba dito na nasabi hindi na kailangan ang tubig sa bautismo? Malinaw ang sabi ni San Pedro, sino po ba ang ating ayon sa Gawa 10:47, sino kaya ang tututol kung magbabautismo sa tubig? Ang mga ito na tumanggap din sa Espiritu Santo na gaya natin. Kung sa panangyaon nandun pa sa harap ni kapit dito sa harap ni San Pedro, wakas siya ang tumutol. Then ni San Pedro, sino kaya ang tututol? Ay si Samuel ra. Kung babautismuhan sa tubig ang mga ito na tumanggap din sa Espiritu Santo na gaya natin. Ang apostoles nakatanggap ng bautismo sa tubig at Espiritu Santo. Ang Samuel ay Espiritu na, wala ng tubig. Hindi yun aral ng mga apostol. Parang kambing yun. Takot sa tubig. Di ba? Ayaw sa tubig. Okay, moderators time. Tapos na po ang 10 minuto para sa panig ng negative, kanyang tindig pagtutol. Okay, maraming salamat po sa panig ng negative. At ibibigay po natin sa oras na ito ang 7 minuto para naman sa cross-examine ng affirmative side sa tindig pagtutol ng negatibo. Okay, tinatawagan natin ang panig ng affirmative. Ready na po ba kayo sa 7 minuto? Yes, ready na po. Okay, kung ready na sa panig ng affirmative, set the time tayo. Pasok, 7 minutes. Okay. Ginamit mo yung Mateo 28:19, no? Itatanong ko lang sa iyo kung meron bang tubig na binanggit diyan. Objection, Mr. Moderator. Objection. Pause the time. Ano po ang objection? Ang tanong niya, ginamit mo ang Mateo 28:19. Siya ang nagamit, hindi ako. Sinunod lang ko siya sa ginamit niya. Correction yun. Hindi ako nagamit, siya ang nagamit yun. Yun. Okay, noted po. Sa panig ng affirmative, kung ano ang presentation niya sa tindig pagtutol niya, okay, doon ka muna kumuha ng mga tanong. Wag muna doon sa hindi niya pa nailatag. Unless sa rebuttal time ay pwede nang itanong kahit ang hindi na ilatag. Okay, time start po tayo. Okay, tanong po. Counter objection lang po, Mr. Moderator, no? Kasi narinig ko sa kanyang bibigyan na nabanggit niya yung status. No, kasi narinig ko kasi na nabanggit niya yung status. Kaya kung ano man yung kanyang binanggit sa kanyang presentation, pwede ko yung itanong sa kanya, di po ba? Okay, noted. Sa panig ng negatibo,
kung ang sitas ay naisama mo sa presentation mo, yun ay valid na tatanungin ng affirmative dahil sa presentation valid na dapat tanungin kung naisama ito sa presentation niya. Okay po ba sa panig ng... Objection, Senator. Ang clarification lang po ako dahil ang tanong niya ay parang ako ang nagamit, siya ang nagamit. Di ba? So, wala na pong problema. Tanong siya sa Matthew 28:19. Wala na pong problema. Pero hindi ipalusot niya na ako ang nagamit, siya ang nagamit. Okay po. Okay, granted po yung objection. Pero sa rules po natin, basta sa unang tindigan, kung nabanggit ang talata o naisama mo sa presentation, yan po ay pwedeng tanungin. At kung yan ay nabanggit po ninyo sa presentation, ay pwede niya pong tanungin. Okay, no problems. Go ahead. Okay po, sige po. Time start po tayo. Tanong po sa panig ng affirmatibo. Time start tayo. Okay, sa Mateo 28:19 ba, meron bang tubig na nabanggit? Meron o wala? Sagot, walang mabasa na yung implicitly walang mabasa ng tubig. Ngunit yung Bible Scholar Health Exposition of the entire Bible Commentary, may tubig with water. So malinaw na ang Bible Scholar ang pinaluhan ko dahil ang sagot mo kanina, personal opinion naman yan. Wala, pumunta na. Okay. Next question. Okay, dahil ginamit mo yung mga komentarista kanina, scholar, no? At ang tanong ko ngayon, meron bang sinabi si Kristo na siya ay magpapadala ng komentarista at saka scholar? Objection, Mr. Moderator. Okay, pause the time. Ano pong objection? Yung tanong niya, hindi na yun. Irrelevant na yun. Ang dapat magtanong siya sa mga lahat ng talatang ginamit niya. Di ba? Ang sa tanong niya, mayroon bang masabi si Kristo na kailangan nating, mayroon siya pinadalang komentarista? Hindi yun. Ano sa paksa, kapatid? Balik kayo sa paksa. Okay. Yung hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, yun ang dapat mong itanong. Okay, ganito po sa panig ng negative, no, noted natin. Basta na isama sa presentation, kung binanggit nyo ang scholars, pwede siya magtanong. Pero meron pa po tayong option. Pwede nyo pong hindi sagutin ang kanyang tanong at kung tayo po ay, halimbawa po sa kanyang tinatanong ay wala naman sa option ang sagot ninyo, pwede po tayong mag-pass and then move on tayo sa next question. Roger, yun dahil nag-object po ko. Dahil hindi yun related na sa topic pagsa namin. Okay po. Basta po kung wala po tayong sagot o walang sagot, pwede tayong mag-move on next question and then pass lang po ang sasabihin natin. Okay na po? Yun. Pass. Dahil hindi yun, hindi na related sa pagsa namin. Okay po, basta po kung sakali nabanggit ninyo yung salitang scholar sa first presentation, pwede po siyang magtanong doon. Clarification, Mr. Moderator. Binanggit. Clarification ha sa ating objection. Okay, sige po. Time start tayo para tanig ng negative. Okay, counter objection. Ang tanong niya, may mabasa pa sa talata sa Biblia na pinadala si Kristo na mga komentarista? Hindi naman mabasa sa Biblia. Dahil tapos na ang nasulat ng Biblia, wala pang komentarista. Ano po ba ang komentarihan nila kung wala pang nasulat? Di ba? Ang Biblia ay natapos 405 na. Di. Pag nandyan ang Biblia, yun na ang Bible Scholar. So, hindi yan. Irrelevant yung tanong niya. Balik sa topiko namin. Okay, ganito na lang, affirmative side, kung pwede mong i-rephrase ang iyong tanong para makamubon tayo kung ano pa yung ibang natandaan mo sa kanyang nailatag sa first presentation niya, pwedeng i-rephrase mo na lang yung tanong para makamubon tayo.
Okay, ito na lang tanong ko, no? Dahil hindi niya matanggap na relevant yung ginamit niya na ano. Ang tanong ko, meron bang sinabi Okay, si next question Kristo? tayo. Next question po. Okay. Meron bang sinabi si Kristo na dapat ang paniwalaan natin ay yung mga scholar patungkol sa bautismo? Meron o wala? Sagot, relevant pa rin. Objection, Mr. Moderator, relevant pa rin. Sinagot ko na yon. Hindi pwede nga magsabi si Kristo na dapat isulat sa Biblia, dapat panilawaan ninyo ang komentary. Hindi na yun. Dapat mag-focus siya sa topic niya. Kung may babasa ba siya dyan sa Biblia na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo, yan ang pinaka-importante. Yan, May counter objection ka ba? Affirmative, may counter objection ka ba? Yes, may counter objection po ako, no? Kasi ayon po sa ating rules, lahat ng nabanggit niya ay pwede kong itanong sa kanya. Ngayon, kung sasabihin niya na irrelevant kapag magtatanong ako doon sa nabanggit niya na komentarista at saka scholar, parang sinasabi na rin niya na yung kanyang mga komento kanina ay irrelevant din sa aming topic dahil yun ang pinanggalingan ng aking tanong. Okay. Okay, sa panig ng negative, okay, moderator's time. Sa panig ng negative, dahil sinabi sa akin ng affirmative na ito'y DevCon roles, so doon po sa DevCon roles, basta nabanggit mo sa first presentation mo, ay pwede siyang tanungin. Pwede pong tanungin, basta nabanggit. So dito, atin lang i-ano sa negative side kung tinatanggap niya ba yung ganong rules kasi hindi ko alam kung nag-usap muna kayo. So, Sir Tata, sa DevCon rules po, basta't naisama mo sa presentation, ay pwede pong tanungin. Okay. Sa ngayon po ko, ginamit ko na ang commentary. Pero ang tanong niya is irrelevant dahil ipabasa ni Letra sa Biblia na nagsabi si Kristo na dapat tanggapin yung mga komentarista. Hindi na yun. Irrelevant yun. Sa aming topic, di ba? Dahil hindi naman totoo, hindi na mabasa. Sabi ko kanina, paano sabi ng ating Pinosos na dapat at Moderator, yung komentarista na Mr. Moderator, para abusan na tayo, ikaw, parang decision mo, yan sasundin natin. hindi pala, pumunta na. Okay, may counter objection ka pa, Sam? Ano lang, ang concern ko lang Mr. Moderator, no, para uusad na tayo. Kung ano yung decision mo ngayon, yan ang sasundin natin. Para hindi na tayo matagal kasi paulit-ulit na lang dyan eh. Okay, ganito na lang. Sa panig ng negative side, basta po kung ang sagot ninyo ay wala doon sa opsyon, pwede nyo pong sabihin wala sa opsyon ang sagot ko at pwede rin po tayong mag-pass para move on po tayo. Okay, paki-rephrase na lang uli, affirmatibo yung iyong tanong para mag-umusad yung ating oras. Okay, ang nagagamit mo sa 10 minuto ay 1 minuto and 20 seconds pa lamang ang nagagamit mo. Okay, time start tayo. Pasok. Okay, magtatanong ako ng iba. Okay. Sa Mateo 3:11, ayon dyan sa sitas na yan, sino daw ba ang magbabautismo sa tubig? Sagot, sino po ba ang magbabautismo sa tubig? Si Juan Bautista. Pero walang babasa dyan na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Wala pong tina. Okay po, next question ko po. Meron bang mababasa dyan na si Jesucristo ay magbabautismo din sa tubig ayon sa Mateo 3:11? Walang mabasa ayon sa 3:11 dahil si San Juan Bautista pa ang nagbautismo sa tubig. Walang mabasa, pero walang mabasa din dyan na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo dahil dilipain natin ang bautismo na ang bautismo pa lang is kailangan pala ang tubig. Different immersion. Next question. Ang sunod ko pong katanungan, ikaw po ba ay alagad ni Juan Bautista o alagad ka ni Kristo? Mr. Moderator, relevant na yun. Wala po gagawin ang topic na alagad po kini Bautista, alagad hindi pa. Tapos sa topic niya, may babasa ba dyan na hindi na kailangan ang tubig? Relevant yung tanong niya. Pag-repress. Okay, re-repress ko na lang. Kristiyano na lang gagamitin Okay, ko. paki-repress. Okay. Tayo ba na mga Kristiyano
tayo ba'y mga alagad ni Juan o mga alagad ni Kristo? Of course, alagad ni Kristo, yan ang dahilan, Mateo 28:19, yun ang utos ni Kristo, bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo. Ang sa inyo, Espiritu Santo lang, di bagsak kayo kay ANC yung sa inyo. At saka, yung health exposition commentary, gamit pa rin ang tubig. Hindi yung personal opinion, ang sa iyo lang ang personal opinion. Wala akong tanong pala. Okay, next question. Lahat ba ng mababasa natin sa Biblia na word na bautismo, lahat ba yun may tubig? Sa definition sa baptism, di ba? Ano po ba ang definition sa baptism? Dictionary, Webster's, the application of water by an authorized administrator in the name of the Holy Trinity to a person by sprinkling, diffusion, or emission. Pag magbanggit kayo ng baptism dyan sa Biblia, ibig sabihin, digaan sa tubig. Okay. So, ibig sabihin po ba, no, na kinokontra mo na yung sagot mo kanina, na ang sabi mo, walang tubig doon sa bautismo na sinabi sa Mateo 3:11, walang tubig yung bautismo ni Kristo. Kinokontra mo na ba yun? Hindi ko na kung kinukontra, ikaw yung kinukontra. Kaya tinanong tayo, tinanong kita, may mabasa ba na hindi na kailangan tubig? Kaya ang sagot mo, hindi, walang mabasa. Di ikaw ang kumukontra sa yung paksa mo. Sinulat ko lang yung sagot mo. Okay. Next question. Okay, nung sinabi sa Biblia na bautismo sa apoy, yun ba, gagamit ba rin yun ng tubig? Yes or no? Objection, Mr. Moderator, hindi na yung paksa namin. Ang paksa namin is, hindi na kailangan ang bautismo sa tubig. Bakit nagpunta siya sa apoy? Counter objection. Okay, paki-rephrase na lang. Affirmative. Binanggit niya kasi yun eh. Okay, re-repress ko na lang. Okay. So, ang sabi mo kasi, no, lahat ng bautismong nababasa sa Biblia, ayon sa definition ng komentaristang kinuha mo, ay may tubig. Kaya tinatanong kita ngayon, no, yang bautismo, no, na binanggit mo na sitas kanina sa Mateo 3:11, yang bautismo dyan na sa apoy daw, ay meron bang tubig na gagamitin yan? Dahil binanggit mo yung sitas na yan kanina. Okay, sagot. Ibang paksa na yun. Pwede po ako next time, magpapatunay po kayo, ano po ba yung bautismo ng apoy? Pero focus muna kayo sa iyong paksa. Saan po ba mabasa sa Biblia na hindi na kailangan ang bautismo sa tubig? Yun ang ating paksa, kapatid. Hello? Okay. Tanggap mo na ba ngayon, Tata Rosal, na hindi lahat ng bautismong nababasa sa Biblia ay may tubig? Yes or no? Hindi ko tanggap dahil ang topic ko lang sa iyo ngayon, nakapokus ko sa topic ko mo. Nang sabi mo, hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, pero kayo palang sumasalungat sa paksa mo, dahil alamin mo, ang bautismo pala, mayroon palang tubig. Talo ako matana. Tatanong. Okay. Yun bang bautismo na may tubig? Kanino ba yun ayon sa Mateo 3:11? Kay Kristo o kay Juan Bautista? Sinagot ko na yan. Si Juan Bautista ang bautismo ng tubig. Pero hindi ibig sabihin na ang Kristo hindi na kailangan ng tubig. Dahil Mateo 28:19, dalawang mga Bible commentaries, si Barnes at sa Hill Exposition, ay sabi nila, ay kailangan pa rin tubig. Tayo lang ang hindi kailangan dahil personal opinion, wala tayong batayan. Okay, next question. Okay, sabi mo, dalawang komentarista. Ngayon, ang tanong ko, sino ang paniniwalaan natin? Si Juan na nagsabing walang tubig kay Kristo na bautismo o yung komentarista mo? Sino ang dapat natin tulaan? Si Juan, paniluan ko at komentarista. Dahil sa Mateo 3:11, wala tayong mabasa dyan na nagsabi si Juan, hindi na kailangan ang tubig. Pag mabasa tayo, makabasa tayo dyan na sabi ni Juan, hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, talo na po ko. Ilang minutes na lang, Mr. Moderator? Time's up na tayo. 2 segundo na lang. Okay, diyan nagtatapos ang 7 minuto na pagtatanong ng affirmative sa tindig pagtutol ng negatibo. So dadako po tayo ngayon sa 10 minutes
Ito po ay rebuttal time. Dito po ay muling ititindig ng affirmative ang kanyang tindig pagpapabulaan sa naitutol ng negative at sa kanyang mga sagot. Ready ka na ba sa 10 minuto? Affirmative? Yes, ready na. Okay, kung ready ka na, your time start now. Okay, maraming salamat po. No? So, kitang-kita po natin no, na kontrahan na po yung pahayag ng ating kausap. No? Siya na mismo na isabi na ang magbautismo sa tubig ay si Juan ayon sa mabasa sa Mateo 3:11. At kanya ring inamin na walang tubig, no, yung bautismo na sinabing kay Kristo sa Mateo 3:11. So doon pa lamang po, no, inamin na po niya na hindi sa tubig yung kay Kristo. Kaya salamat kapatid sa pag-amin. Ngayon, yung pag-amin niya ngayon ay kanya na namang pinabulaanan kalaunan. Bakit? Kasi ginamit niya yung mga komento ng mga komentarista. Ito yung pinagmamalaki niya, itong mga komentarista na ito. Kaya nga tinatanong ko siya, kung ang ating Panginoong Jesucristo ba ay nagsabi ba na siya ay magpapadala ng komentarista, sabi niya irrelevant daw. So kung irrelevant yan, bakit mo ginagamit yung mga komento nila? Pambihira ka. So lumalabas yung mga pahayag mo kanina, irrelevant yun. Kasi galing yun sa kanila, di ba? O di ba? Ganun lang yun eh. Irrelevant pala, bakit mo ginamit? Eh di lumalabas, wala ka sa ngayon yan. Di ba? Paano magiging tama yan kung ikaw mismo magsabi na irrelevant yan? O, di ba? Di kitang-kita na natin na wala nang walang natutulan ng ating kausap dito, no? Ang na lang niya, ang tinututulan niya yung kanyang sarili. Ginagamit niya yung mga komentarista para pabulaanan yung sinabi niya mismo na walang tubig sa bautismo ni Kristo sa Mateo 3:11. So yung statement niya mismo ang nagkukontrahan. Di po ba? Maliwanag po yan. Kaya po, nung tinanong ko siya kanina kung siya ba'y alagad ni Kristo o alagad ni Juan, hindi niya masagot, no? Hindi niya maano. Kasi tayo naman, kung tayo ay naniniwalang mga Kristiyano tayo, ang ating susundin, hindi si Juan Bautista na nanglubog sa tubig, kundi ang susundin natin si Kristo Jesus na magbabautismo ng Espiritu Santo at apoy. Sa kanila, binaliwala na nila yung Mateo 3:11, samantalang si Kristo, nung binanggit ni Juan Bautista yan, hindi tinutulan ni Kristo si Juan Bautista. Nagpapatunay lamang na tama yung sinabi ni Juan, mali yung sa komentarista mo. Dahil sabi mo pagka nakabasa ng bautismo, may tubig na, pambihira. Kapag ba sinabing bautismo sa apoy, may tubig yun. Kapag ba sinabing bautismo sa Espiritu, may tubig yun. Sinabi na nga nakahiwan yung sa tubig. Iba yung bautismo sa tubig, iba yung bautismo sa Espiritu, iba yung bautismo sa apoy. Diba? Ang may tubig na bautismo lang ay yung kahiwan. Napakaraming sitas nagpapatunay yan. No? Katulad ng basa natin sa 1:5, si Juan nagbabautismo sa tubig. So kung mayroong mang bautismo sa tubig, kay Juan yan. Yan lang din yung alam ni Apolos nung una doon sa Gawa 18:24. Kaya nga siya itinama nila Priscilla at Aquila kasi iba yung pagkaunawa niya sa bautismo. Yung kay Juan na paglulubog sa tubig lang ang alam niya. Kaya itinama siya nila Priscilla at Aquila. Sa kasamang palad, hindi kasama tinama itong si Tata Rosal. Pa rin siya, nandoon pa rin siya doon sa mali, no? Na pangunawa. Kasi nga naman, ang kanya palang pinagbabasehan ng kanyang unawa, mga komentarista. Iwan ko lang kung mayroon ba siyang nabasa na ang Panginoong Jesucristo nagpapadala ng komentarista na gawing batayan, no? Sa tamang pagpapaliwanag sa Biblia. So ako po sinasabi ko po, yung mga komentarista ay hindi po sila yung otorisado na magpaliwanag sa Biblia. Hello? Rinig ba ako? Sila po, sila ay gumagawa lang din ng kanilang personal na pangunawa sa kanilang nababasa, pero hindi sila ang may otoridad para magpaliwanag. Kaya kung gagamitin nyo pong basihan yung mga mga komento nila, ang masasabi ko po, parang lang din yun, no? Parang nonsense lang din yun dahil mismong mga scholar hindi rin magkasundo. May scholar ng GW, di ba? May scholar na walang pinapanigan, may scholar din yung Katoliko. So sino kanilang paniniwalaan natin? Di ba?
So nonsense na gawin mo silang basihan. Ang dapat mong basihan, yung nakasulat sa Biblia. Dahil ako naman naniniwala, pinapaliwanag naman sa Biblia yung mga punto na gusto nilang ipahiwatig dyan. Di po ba? Napakalinaw po no ang sabi ng talata. Si Kristo ang nagsugo sa atin, John 20:21. Kung paanong sinugo ko kayo, no, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay gayon naman sinugo ko kayo. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay nagsugo sa kanyang mga alagad na mambautismo sa Espiritu, yun ay dahil tumanggap din siya mula sa manang utos na bautismo sa Espiritu. Ngayon, ang tanong, natupad ba ni Kristo yun? Siyempre, natupad niya yun dahil yung kanyang mga alagad ay talagang tumanggap ng Espiritu. Ngayon, kung sasabihin mong sa tubig yun, lumalabas, hindi natupad ni Kristo yung utos mula sa Ama. Di ba? Kung ipagpalagay natin na yung bautismo na ibinigay ng Ama kay Kristo ay bautismo sa tubig, lumalabas, hindi natupad ni Kristo. Dahil ayon sa John 4:2, ni isa, si Kristo ay walang inilubog sa tubig. Paano ngayon yung Kristo mo? Hindi nakatupad sa utos. Hindi po ganun yung Kristo namin, no, dito sa MCGO. Dahil ang sa amin po, doon po kami sa nakasulat, hindi po doon sa mga komento ng kung sino-sinong tao dyan na nag-angking scholar o ano pa man sila. Hindi po sila ang may karapatan na anohin yung Biblia. Pambihira naman, no? Mismo nga po si Juan Bautista, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po walang pagdududa, kilala naman siguro to ng kausap ko. Siya po yung apostol na nakadestino sa mga hintil, no? Yan pong hintil, yan pong bansa na labas sa Israel. So tayo po dito na nasa Pilipinas, so may tuturing tayo na hintil. So siya po yung apostol na nakatalaga para sa atin. Siya po na apostol, ang sabi niya sa unang Korinto 1:17, hindi siya inutusang mangbautismo sa tubig. Apostol na mismo yan. Nagsabi hindi siya inutusan, iwan ko lang sa mga to kung sino nag-utos sa kanila. Naangkin lang yata ng utos, no? Nabasa nila na si Juan nang lulubog sa tubig, ginaya na nila. Pero tika, yan bang bautismo na tinanggap ni Juan mula sa Diyos? Ipinagpatuloy ba yun? No, para gawin nila ngayon? Ipinagpatuloy ba yun? Napakalinaw no, na nakasulat sa Biblia, John 3:30. Sabi dito, siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako ay kinakailangang bumaba. Ayan no, bumaba si Juan Bautista, 'di ba? Kaya kung ano man yung mga utos na natanggap niya sa Diyos, hanggang doon lang yun. Pagkatapos na hindi na ipinagpatuloy yun. Ngayon, kung ipinagpatuloy pa rin nila, matatawag natin na para silang mga sabadista ngayon o kumbaga dahil mga sabadista ngayon nagsasabat pa rin ikapitong araw kasi nabasa daw nila ikapitong araw utos, 'di ba? So ginagawa nila ngayon. So parang sila din no, nabasa nila noon na bautismo sa tubig, ginagawa nila ngayon kasi nabasa daw nila pero hindi nila naisip na hindi pala yun ipinagpatuloy, 'di ba? Doon lang pala yun natapos sa kapanahunan ni Juan Bautista. Pagkamatay niya, hindi na ipinagpatuloy yun. Nagaya rin naman ng Sabat, no? Dahil sa Lucas 16:16, si Juan ang huling propeta, sa kanya nagtapos ang lumang tipan na panahon. Kaya yung bautismo sa tubig, yung Sabat, yun, nagtapos na yun doon. Di ba? Doon na yun nagtapos. Iwan ko lang itong mga kaibigan natin sa kabila, no? Kasi kapag Sabat ang tatanungin, hindi na nila ginagawa kasi nagtapos na raw. Pero doon sa bautismo, ginagawa nila kahit sinabi naman dito na nagtapos na. So, natin makikita no, kung sino ba talaga yung nasa tama at kung sino yung nakakaunawa. Di po ba? Dahil maliwanag naman po sa Biblia, hindi po porket nakabasa ka ng bautismo ay sa tubig na. Di ba? Ang batayan niya kasi komento Yung komentarista lang kasi ang batayan niya Samantalang yung mga komentarista na yan ay nagbibigay lang ng definition by word, no? Literal na definition lang yung binibigay nila. So wala sila doon sa scale ng Biblia na mga spiritual, no? John 6:62, ang salita niya ay katotohanan ng salita niya espiritu, so spiritual po yan. So wala pong ganong definition yung mga diksyonaryo yung binabatayan niya, kaya ligaw po yung kapatid natin. Nagsasalungatan nga yung mga pahayag niya Ginamit ba naman Marcos 16:16 tapos pag niya ang sabi niya kailangan daw may tubig yan sa bautismo na yan dahil yun daw yung nakasulat sa dictionary, pambira. Hindi naman
Hindi naman nagsabi si Marcos na dictionary ang magde-define kung anong klaseng bautismo ito. 'Di ba? Ang magde-define kung anong klaseng bautismo yan, Biblia rin. At ang mababasa natin, Mateo 3:11, si Juan yung sa tubig. Ang kay Kristo, hindi sa tubig. Kaya kung sino yan nagsalita sa Mark 16:16 na yan, hindi naman yan si Juan Bautista. Si Kristo naman yan. Kaya alam na agad natin na yan hindi sa tubig. Ang problema nga lang nito mga kapatid natin ay hindi nila alam yung bagay na yon dahil nakakulong lang sila doon sa tubig-tubig. Parang si Apollos lang nung una sa mabasa natin sa Gawa Tapos na ang 10 minuto para sa rebuttal mo sa panig ng afirmatibo. At diyan po natatapos ang rebuttal ng afirmatibo. At ibibigay naman natin kaagad ang 7 minutong pagtatanong sa panig naman ng negative side. Handa na po ba si Tata Rosal para sa 7 minuto? Handa na po, Mr. Moderator. Maraming salamat. Handa na po kayo. Time start now. Okay. Patuloy tayong magtanong sa mga talatang daming ginamit niya. Ginamit mo ang Galatia 4:4. Mabasa ba dito sa naturang talata na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo? Mabasa o hindi mabasa? Okay, ang sagot ko po, ginamit ko po yan kanina bilang patunay na Objection, Mr. Moderator. Objection. Ano pong objection? Ang tanong ko, categorical, must be answered categorically. Mabasa ba o hindi? Yun ang sagutin niya. Mabasa ba o hindi? Yun ang sagutin Okay, niya. noted po. Oo, ang tanong niya ay categorical and then sagot muna ng yes or no and then ipaliwanag mo. Time start po tayo. Sige, pakiulit yung tanong. Ulit ang tanong. Categorical, must be answered categorically ha? Galatia 4:4 ginamit mo, mabasa ba nito na hindi na kailangan ang bautismo ng tubig? Mabasa o hindi mabasa? Okay, sagot. Hindi po mababasa dyan na kailangan ng bautismo sa tubig. No? Dahil ang nababasa po natin dyan, si Kristo ay panganak sa ilalim ng kautusan. So, hindi po mababasa dyan na kailangan ng bautismo sa tubig. Next question. Okay, balapon kung ano yung Galatia 4:4. Anong kautusan bang nailan si Kristo? Kautusan ni Moses? Kautusan ng Panginoong Diyos? Pareho po. Dahil yun po kautusan ni Moses. Galing po yun sa Diyos. Yun po ang kanyang naabutan. Galatia 4:4. Kaya nga po, sinunod niya yung pagsabat noon, yung pagbautismo ni Juan noon, dahil yun ang kanyang naabutan. Pero itinigil na po yun, natapos na yun. Saan po ba mabasa? Sorry. Palot? Sige. Saan po ba mabasa na yung kautusan ni Moses pati na yung pagbautismo ni Juan sa kautusan ni Moses? Saan po mababasa? Saan mababasa na ano? Yung sa Galatia 4:4, kautusan ni Moses, sabi mo, pati na yung pagbautismo ni Juan, kautusan ni Moses, saan po ba yung mabasa? Okay, wala pa akong sinabi na yung bautismo ni Juan kautusan ni Moises. Ang sinabi ko po na yan pong kautusan binabanggit diyan, yan po yung kautusan na naabutan ni Kristo na parehong nagtapos diyan sa panahon ni Juan, Lucas 16:16. Nagtapos na yan. Okay, Next question. Ginamit mo ang John 3:3. Mabasa ba dito sa naturang talata na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo? Mabasa o hindi mabasa? Mabasa po sa diwa po ng talata po, na kasya daw kailangang bumaba. Nangangahulugan po yan na kung ano man yung mga utos na tinanggap niya sa Diyos, doon po yan nagtapos, dahil siya ay bumaba na. Ibig sabihin, hindi na ipinagpatuloy kung ano man yung mga utos na tinanggap niya sa Diyos. Next question. Okay, sabi mo mabasa sa naturang talata na hindi na kailangan ng tubig. Kung aking mabasa na sa John 3:30 na wala po itong mabasa na hindi na kailangan tubig, sa ngayon nagkamali po kayo. Hindi pa ako nagkakamali, dahil sabi ko nga po sa diwa, kung naunawaan niyo po yung diwa na sinasabi ko, so hindi mo na kailangan itanong yung ganyan. Yun nga ang kahulugan ng sinasabi ni Juan na siya kinakailangan bumaba. Objection. Okay, time tayo. Anong objection?
Hindi po ako nagtanong sa kahulugan. Ang tanong ko, mabasa ba litra po na nagsabi na hindi na kailangan ng tubig? Ang sagot niya, kahulugan. Hindi po ako nagtanong sa kahulugan. Personal opinion na yun sa kanya. Mabasa ba na hindi na kailangan ng tubig sa John 3:30? Mabasa litra per litra o hindi mabasa? Okay, ang sagot ko po. Okay, noted po. Okay, pakisagot po, affirmative. Kung inaw sa'yo ang tanong na kung mabasa, pakisagot, start time tayo. Okay, ang sagot ko po, mababasa po sa diwa. Kapag po sinabing diwa, yan po yung sinasabi nila na reading between the lines, no? Mababasa po sa diwa na yun pong mga katungkulan ni Juan Bautista ay tinigil na yon. Yan po yung diwa ng talata. Okay, follow-up pangutana. Ginamit mo ang Lucas 16:16. Mabasa ba dito na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo? Mabasa o hindi mabasa? Sagot. Yes, mababasa po natin sa diwa ng talata na yun po palang mga kautosan noon ay dyan nagtapos sa 16:16. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection po. Hindi po ako nagtanong sa diwa. Ang aking gusto na sagutin na litra per litra, mabasa ba litra per litra na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo o hindi mabasa? Hindi ko nagtanong sa diwa. Sa sarili na yung unawa niya. Mabasa litra per litra na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo? Mabasa o hindi mabasa? Okay, hindi mabasa sa litra pero nandyan sa diwa ng talata. Malinaw ba? Affirmative? Yes pa, malinaw pa. Okay, sige. Okay. Hindi po tayo. Okay. Hindi po mabasa sa litra pero nandyan po sa diwa ng talata na kung ano man yung mga utos na tinanggap ni Juan, nagtapos na yun doon. Lucas. Wala mo na. Iba pang talata mo. Problema kayo dyan. Ginamit mo ang gawa 18:24. Mabasa ba dito litra per litra na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo? Mabasa o hindi mabasa? Kapag ipagpatuloy niyo po yan, mababasa niyo po na hindi pala bautismo sa tubig ang iniutos sa atin. Ituloy niyo po yung pagbasa niyan. Patuloy kung mabasa doon, kahit ituloy pagbasa. Mabasa din na hindi na kailangan ng bautismo sa tubig. Mabasa o hindi na mabasa? Mababasa po na kung atin pong itutuloy dahil ang sabi po dyan, ang alam lamang ni Apolos ay yung paglubog sa tubig. Kaya nung makita siya ni Priscilla at Aquila, itinama siya. Tinuruan siya ng tamang pagbautismo. So, ano po ang alam ni Apollo? Kalungan itlubog sa tubig, ang alam ni Apollo? Yes, paglulubog sa tubig lang ang nabautismo alam ni Apolos. Kaya tinuruan siya ni Priscilla at Aquila. Si Apollo, mali. Tama si Apollo, mali. Tama, mali. Mali po siya, kaya nga po tinuruan siya tama ni Apollo, ni Priscilla at sa kanya Aquila. Ituloy niyo po yung pagbasa dyan sa ano na yan, talatang yan. Basta sabi niya, mali. Si Apollo, siya ang tama. Ginamit mo pating gawa 2:38. Mabasa dito na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo. Mabasa o hindi mabasa? Okay, ginamit ko po yan kanina sa punto na Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Categorically, question, must be answered categorically. Dapat sagot mo na siya, mabasa ba o hindi? Hindi mabasa o mabasa ba? Yun ang unang sagutin niya. Mabasa o hindi mabasa? Sige, pakiulit po yung tanong. Sagot, affirmative. Pakiulit po yung tanong. Categorical. Okay, pakiulit po. Tayo. Sige po, pakiulit. Okay. Ginamit mo ang gawa 2:38 na mabasa ba dito na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo? Mabasa o hindi mabasa? Okay. Ang sagot ko po, hindi po mabasa dahil ginamit ko po yan kanina bilang patunay na yung statement ni Pedro ay nagkontrahan na nagpapahiwatag na mayroong mali doon sa kanyang mga sinabi na ayon naman sa ating mabasa sa 11:16 ay kanyang itinama yung kanyang pagkakamali kaya hindi na siya muling nang lubog pa sa tubig dahil itinama na niya yung pagkakamali niya sa 2:38 ng gawa. Okay, sundan kita sa sagot mo. Sabi mo, nagkamali si San Pedro sa naturang talata. Mabasa ba dyan sa Biblia na nagkamali si San Pedro? Mabasa o hindi mabasa?
Mababasa po, marami pong talata nagpapatunay na nagkamali si Pedro. Dawa 2:38, sabi mo, nagkamali si San Pedro. Mabasa ba dyan na si San Pedro nagkamali o hindi mabasa o personal opinion lang mo yan? Doon po mababasa sa Gawa 11:16. O saan? Nagkamali si Pedro. Gawa 11:16, mabasa ba dyan na nagkamali si San Pedro? Mabasa o hindi mabasa? Yes, mabasa po dahil sabi nga po niya, naalala ko. So ibig sabihin, yung mga ginawa niyo nung una ay hindi niya naalala kung ano ang tama. Diyan pa lang sa panahon niya naalala kung ano yung tama. Ibig sabihin, may mali siyang ginawa nung una. Diyan niya lang naalala. Si San Pedro na kaalaala, sabi para siya nagkamali na. Yes po, dahil nakalimutan po niya kung ano yung Moderator's time tayo. Moderator's time. At dyan po natatapos ang 7 minuto na pagtatanong ng negative sa rebuttal na sa panig ng affirmative. Tayo po ay papanig na. Sa panig naman ng negatibo kay Tata Rosal na sa kanyang pagtitindig, pagpapabulaan sa naitindig ng affirmative at sa kanyang mga sagot. Ready na po ba kayo sa 10 minuto? Maraming salamat. Ready na. Always ready. Mr. Moderator. Ready na po. Okay. Maraming salamat once again. Bakit tinanong natin sa lahat ng mga talata niya? Dahil sa akin niya sa preliminary question, sagot niya sa ating preliminary question kanina, na ayon sa paksa mo, na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, ayon po yun sa mabasa o ayon po sa hindi mabasa? Malinaw yung sagot niya, ayon po sa mabasa. So ibig sabihin, ipiniwala niya na yung paksa niya mismo ay mabasa sa Biblia sa mga talatang ginamit niya. Yun ang intention natin na inasa-isa natin na lahat ng mga talata. Kaya dahil sabi niya, mabasa. Ngayon, tinanong natin siya. Dala siya, 4:4. Mabasa ba dito na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo? Mabasa, hindi mabasa. Ang sagot niya, ang dadiwa. Hindi naman ako nagtanong sa kanya. Hindi naman ako nagtanong sa kanya nga yung sarili niyang pag-unawa. Diba? Ang ating gustong iparating sa mga taga-subaybay, kung ang lahat bang talatang, ang daming lahat ng talatang ginamit niya, ay related ba sa kanyang paksa? O related ba sa kanyang tapiko? So malinaw na siya ang sumasalunga sa kanyang sagot. Diba? Sabi ko na nga ba? Sabi ko sa kanya kanina, challenge ko sa kanya, na matalo lang po ako kung makabasa sa isa lang talata na nagsabi ang mga apostol, hindi na kailangan ng tubig sa bautismo. Isa lang apostol nagsabi. Di ba? Wala mabasa, pero ang sagot niya. Ang layo talaga. Bis na lang po sa kanyang personal opinion. Dahil kung ating pong tanungin kung sino po ba ang Bible scholar na nagsabi dyan, hindi naman po siya maniwala Bible scholar. Ang tanong niya kanina, mabasa ba dyan sa Biblia na sabi ni Kristo na kailangan, ay pinidala ko sa inyo ang mga Bible scholar? Irrelevant yun. Dahil hindi naman pwede na lilitaw ang Bible scholar na wala pang Biblia. Kailan po ba lilitaw ang Bible scholar? Sa panahon nandyan ang Biblia. Diba? Kailan po ba ang Biblia? 405. Hindi naman po yun ang objection ko. Hindi pwede dahil irrelevant yun. Focus sa topic niya. Ibig sabihin, wala na siyang matanong patungkol sa topic ko. Bangkarutan po ang ating kapatid. Diba? Kaya ang lahat ng mga talata niya, ang sagot niya lahat, walang mabasa. Dapat ang tanong, ang sagot niya kanina, preliminary question natin, mabasa ba? Ayon ba sa mabasa o ayon sa hindi mabasa? Ang sagot niya, ayon po sa hindi mabasa. Dahil ang sagot niya halos hindi mabasa. Diba? Malinaw mga kapatid, yung pinaka-importante nga, ang daming gagamitin mga talata, pero kahit isa walang
Walang tama. Walang kahing isa. Kumbaga, kung isang, ano po ba sa Tagalog, mga ngayam, isang hunter, kung ang isang concept shooter, kahit isang bala, tama na. Di ba? Tama na yun. Pero, ang daming bala. Di ba? Ang daming talata. Kahit isa, walang tatama. Ito, Galatia 4:4, sabi niya, kung tingnan natin ang ibang komentary naman, yung ang kautosan na ilalim sa Galatia 4:4, kautosan yun ni Moises. Di ba? Pero ngunit yung maging pagka-propeta bilang John the Baptist, direct yun na utos sa Panginoong Diyos. Siya po ang inuhula ni Propeta Isaias sa Isaias 43. At si John the Baptist ang katuparan. Direct yun sa, ibig sabihin, ang sinunod, Juan Bautista na utos, direct sa Diyos, hindi yun batay sa utos ni Moses. At ilang i-correct. Dahil, damit-damit siya ng talata na hindi nilabos na unawaan. Diba? So, malinaw mga kapatid na kung ngayon, kung ayaw para sa kana, hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, bakit si Kristo nagpabautismo pa sa tubig? Tinanggihan pa si Kristo ni Juan. Pero, gawin mo lang ang nararapat. Pero wala kayong mabasa na nagsabi si Kristo, Juan, hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Diba? Walang mabasa dyan sa Matthew 3:11. Patuloy tayo. John 3:30. Pabasa ba dito? Dahil ginamit niya. Nga ang sagot niya. Ayon po sa mabasa. Pabasa ba dito? John 3:30 na hindi na kailangan ng tubig sa bautismo. Ang sagot niya. Base po sa diwa. Nag-object po ako dahil sa rules natin, categorical question must be answered categorically. Dapat masagot muna siya na ang kanina, nagpaalaala na dapat ang tanong categorical, dapat sagutin muna ng categorical, pero siya ngayon, ang dabing violation niya sa rules. Hindi niya sinunod. Di ba? Mabasa ba sa ayon sa diwa? Hindi naman ako nagtanong sa diwa. Ang aking tanong, mabasa ba dito, litra por litra, na hindi na kailangan tubig? Siguro makarealize yung ating kapatid na hindi pala tayo patata. Parang gamit-gamit na ng mga sitas na magpaproblema tayo ang pagsagot, di ba? Kailangan tayo ng art of debate. So, malinaw naman, hindi. Kahit basahan ngayon, litra por litra, hindi naman mabasa. Luke 16:16 na ang mga sinulat ng mga propeta hanggang San Juan Bautista pa lang. Di ba ang mabasa nito? Dito, 16:16 sa Luke. Ang tanong, related ba yun sa topic ko niya? Hindi. Di ba? Bakit ginamit niya? Hindi naman yung related sa kanyang topic ko. Dahil ang topic niya, papatunayan ko na hindi na kailangan ang bautismo sa tubig. Sabi niya kanina, simulat ko, wala nang kwenta ang bautismo sa tubig. Sabi niya kanina, wala nang kwenta ang bautismo sa tubig. Ngunit, sa tinanong natin sa lahat ng talata, wala palang mabasa na hindi na kailangan ang bautismo sa tubig. At sinang-ayunan niya kanina na ang definition pala, hindi pala, kailangan balikan natin. Alam mo ba, kailangan palang bautismo. Kung tingnan natin, balikan natin Mark 16:16, totoo, walang mabasa litra por litra na tubig. Pero, ang isang Bible commentary, at balikan dahil may batayan tayo, hindi personal opinion. Maraming salamat. Ayon sa Burns Note on the Bible Commentary, ang mabasa sa commentary ni Burns ay ganito, Mark 16:16. I baptize is initiated into the church by application of water. So, sino po ba ating panilalaan?
ang mga Bible scholar o ang personal opinion lang ng ating kapatid. Di ba? So, ang Bible scholar nagpapatunay na nandiyan pala ang tubig. Ang part pa ngayon, magnegal sa lahat ng mga talatang ginamit niya. So, hindi na ako magdamit ng ibang talata. Ang sarili nilang talata natin gamitin niya. Mamaya na lang sa ating 5 minutes na concluding statement. Magamit po sa sarili nating talata. Gawa, 18:24. Mabasa ba? Hindi mabasa. Litra por litra. Sabi na, 38, 2:38, si San Pedro nagkamali. Saan ko ba mabasa nito na San Pedro nagkamali? Kahit hindi pa. Patuloy tayo. Kahit na yung ginamit niyang, hindi pa tayo na, balikan na lang natin ito. Hindi na tayo naabot ito. Unang Korinto 17, ano po ba ang sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Sabi nito, pero ibig sabihin si San Pablo hindi nang bautismo, pero binalikan yun, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binabautismohan ang sino man sa inyo. Hanggang lang dyan siya. Pero may... Okay, moderators, time tayo. Time's up na. Panig ng negative. Okay, dyan po natatapos ang pagpapabulaan ng 10 minuto ng negative side sa panig naman ng affirmative. At ibibigay po natin ng 7 minuto na cross-examine sa rebuttal ng negative side. Ready na ba ang affirmative sa 7 minuto? Yes, ready na. Okay. Kung handa na ang affirmative, your time start now. Okay, ginamit mo yung unang Korinto 17, no? So ayon ba dyan sa talata, inutosan ba daw na mambautismo sa tubig si Pablo o hindi? Sagot, hindi inutosan. Pero si San Pablo kahit hindi inutosan, nagbautismo pa rin siya. Saan ko babasa? Nagpasalamat sa 14. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi ko binabautismohan sino man sa inyo. Hanggang lang kayo dyan sa kama. Maliban si Kristo at si Dayo. Kahit hindi ko nagpasalamat siya. Okay, next question. Okay, so ginamit mo yung Mark 16:16 kanina, tapos ipinaliwanag mo gamit yung komento ng scholar. Na ang sabi mo, sino daw ba ang paniwalaan natin? Ako ang scholar. Ngayon ang tanong ko, yan bang scholar na yan? Sugo ba yan ng Diyos? Yes or no? Wala na yun sa objection, Mr. Moderator. Irrelevant na yun. Objection po. Irrelevant na yun. Focus yun sa topic niya nga hindi na kailangan ng tubig sa bautismo. Kung gusto niya na yung scholar, wala na po akong magawa dyan. Basta mayroon akong batayan, hindi personal opinion. Balik sa tema. Okay, noted po. Sa DevCon rules po, kapag nasa rebuttal time, pwedeng itanong kahit hindi na ilatag sa first presentation, basta related sa topic. Unless na kung hindi siya related sa topic, ay pwede nating i-invalid. Okay po ba sa panig na negative? Counter objection, Mr. Moderator. Sige po. Ang tanong niya, question na niya ang ginamit kong scholar. Hindi na po problema ko yung question na niya. Ginamit ko lang yun, parang mayroon akong batayan, hindi personal opinion, hindi katulad niya puro personal opinion, walang batayan. So, balik sa topic ko na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Yun ang topic mo. Okay, noted po. Wala ka bang counter objection? Affirmative? Ang counter objection ko. Kung wala kang counter objection, i-replace ang tanong. May counter objection po ako. Ang counter objection ko. Counter objection. Napagkasundoan po namin ng aming susundin ay DevCon rules and format. So ayon po sa DevCon rules and format natin,
pagka nabanggit po ng kalaban, pwede po yung itanong sa kanya. Ngayon, kung hindi niya yun sasagutin, pwede siyang mag-pass na lang kaysa magsabi niyang hindi relevant. Ngayon, yun naman, siya naman ang gumamit nun. Di po ba? Okay. Okay, noted. Counter. Sige po. Kung batayan Counter objection po sa panig ng negative. sa experience ko po ni Rasha, hindi sa inyo na, hindi sa, ibig sabihin na, hindi tayo, ang ating moderator hindi sinunod. Pag ang tinanong hindi niya bigyan ng sagot, next question na. Yun ang ating batayan, next question. Ang aking counter objection kanina, na ang tinwestiyon na niya ang ginamit kong mga Bible scholar, wala po akong magawa kung hindi niya tanggapin yun. Dahil ang purpose ko dito, hindi po ako lumayog na sariling personal opinion ko. Mayroon akong batayan ng mga Bible scholar. Problema na yun niya kung hindi niya tanggapin. Focus siya sa topic ko niya yung... Okay po. Okay, kung sa umpisa ay napagkasunduan na DevCon rules tayo, na ipaalala ko na po yan kanina, pag nasa rebuttal time, kahit hindi na ilatag sa first presentation, pwedeng magtanong doon sa bagay na yon, basta't related sa topic. At kung wala naman po tayong sagot sa itinatanong, pwede po tayong mag-pass. Kung sa tingin natin ay hindi naman katanggap-tanggap ang tanong, pwede po tayong mag-pass and then move on tayo sa susunod na question. Okay po ba? Okay, Mr. Murder, pass dahil hindi kayang tanggapin ang tanong dahil kinwestiyon niya ang Bible scholar na ginamit ko. Wala po kung magawa kung questionin niya. Okay po. So kung ganun, tuloy po tayo. Next question para sa panig ng affirmative. Time start po tayo. Okay. So, ginamit mo yung John 3:30. Ito, itatanong ko lang, kahit ano pwede mong isagot dito eh. Itatanong ko lang kung ano ba yung unawa mo kapag sinabi ni Juan na kinakailangan ako'y bumaba. Ano ba yung unawa mo dyan? Sagot, hindi ko magpahayag na sarili kong unawa. Ang gusto ko lang hindi mabasa dito na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Hindi na kailangan na magtanong pa kayo sa sarili kong unawa. Wala pong matana. Tanong pala. Next question. Okay. Tanggap mo ba na si Juan Bautista ang huling propeta ng Lumang Tipan? Tanggap ko yan. Maliban kang Kristo. Propeta naman si Kristo. Pero sa 16 ginamit mo na sisan ang mga sunod ng propeta hanggang sa Juan Bautista, malayo yun sa topic ko mo. Hindi yun related sa topic mo yung talata na yun. Wala pong patanong. Okay. Dahil tanggap mo na si Juan Bautista ang huling propeta sa Lumang Tipan, ngayon ang tanong ko, bilang mga Kristiyano, aling kautusan ang dapat nating sundin? Yung nasa Lumang Tipan o yung nasa Bagong Tipan? Lahat. Basta nagpatuloy. Pero hindi yan ang topic natin. Ang tinutulan ko ngayon bilang negative, ay dapat may babasa kayo na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo para tayo na po ako. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong nabasa. Wala pa kayong nabasa. Follow. Question. Okay, Next question. Okay, sabi mo lahat basta nagpatuloy. Ngayon ang tanong ko, meron ka bang nabasa na sinabi ni Juan Bautista na ipagpatuloy niyo itong paglulubog sa tubig? Meron ba o wala? Wala. Tanong nga, hindi na to sagutin, bro. Mr. Moderator, objection, hindi ko na dapat sagutin. Okay. Next question po tayo. Affirmative. Okay. Tanggap mo ba, Brother Tata, na yung pagbautismo, yan ay utos na galing sa Diyos Ama, ibinigay lang kay Juan at ibinigay kay Kristo? Yes, sagot, tanggap yan dahil si San Juan Bautisma ay direkta na utos ng Diyos Ama. Hindi yun siya sinunod sa utos ni Moises. Kayo ang mali dahil ginamit yung Galatia 4:4, mali pala. Dahil ang
tinanggap mo na yun ngayon na si San Pedro Cristóbal sugo ng Diyos, hindi sugo ni Moises. Next question. Okay. Kung tanggap mo na yan ay galing sa Diyos, ang tanong ko sa iyo, nagawa ba nila yung iniutos sa kanila na bautismo? Nagawa ba nila? Nagawa. Yung dahilan si John the Baptist ng bautismo sa tubig, kayo lang ang takot sa tubig. Di ba? Wala naman kayong mabasa dyan. Nasabi sa John the Baptist, babautismo ako sa tubig pero hindi na kailangan ang tubig ng Kristo. Wala kang mabasa. Pag mabasa kayo, may babasa kayo, talo na po ako. Okay. Ang next ko pong tanong, nagawa ba ni Kristo na manglubog sa tubig doon sa mga naniniwala sa Kanya? Nagawa ba ni Kristo yon? Yes or no? Okay. Kahit na walang mabasang nagawa, pero kung basahin natin ang Matthew 3, 22, 26, 22, 22, 25, 26, kung basahin natin, minsan nagkaroon ang pagtatalo. Hindi na lang nabasahin na mabasa natin dito na si Kristo po ay nagbautismo. Okay, gusto ko lang kumpirmahin, sinasabi mo ba, natanggap mo ba na si Kristo ay ni isa, wala siyang inilubog sa tubig personal? Tama po ba? Tama, letra por letra, walang mabasa, pero hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Pag makabasa kayo, nagsabi si Kristo, hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Talo na po ako. Okay, salamat po sa pag-amin na ngayon. Kung inaamin mo na walang mabasa na may nailubog si Kristo sa tubig, ngayon ang tanong, natupad ba ni Kristo yung utos mula sa Diyos na magbautismo siya? Natupad dahil gamit na lang ako ng sarili kong talata. Malinaw yung John 3:5. Ang sabi ni Kristo, kailangan ang tao ay ipunat sa tubig at espiritu. Ang sabi, tubig at espiritu, wala ng tubig. Diba? Ano, sabi dito sa komentary, Last one. Talot. Okay. Ngayon, palagi mong binabanggit yung mga komentary, no? Kaya ang tanong ko sa iyo, yan bang mga komentary na yan, may ano ba sila? Meron ba silang authority galing sa mga apostol o wala? Sagot, hindi mo pala problema yun. O authority ba sila sa apostol? Ang pinaka-problema mo ngayon, kaya wala po kayo mabasa na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo. Yun ang problema mo ngayon. Tanong. Okay, so inaamin mo na yan mga komentaristang binabanggit mo ay walang kaugnayan sa mga apostol. Tama po ba? Hindi po sa ngayon dahil ang komentarista nag-base po sa ano ang talata sa Biblia. Halimbawa, John 3:5. Ano po ba ang komentary? Given of water. The water here is evidently signified baptism. Okay, moderator's time tayo. Moderator's time. Inabutan na po tayo ng oras at dyan natatapos ang 7 minuto na pagtatanong ng affirmative. So dito po sa rules natin, ang negative mauuna sa final conclusion o sa final statement. At ito po ay 5 minuto. At ito po sa oras na ito ay atin pong ibibigay kay Sir Tata sa Rosal sa panig ng RCC ang kanyang paglalapat ng mga salita patungkol sa kanyang naitutol sa paksang ito. Ready na po ba kayo sa po, Sir Tata? Ready na po, Mr. Moderator. Maraming salamat sa linya natin moderator, pinakalinya. Maraming salamat. Bagukunin po muna yung... Okay, start na po ako. Okay. So, bagukunin natin sa ating kapatid sa pagdamit niya sa 1 Corinthians chapter 17. Dahil ang maba, nandito lang po siya sa 17, sabi dito, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral sa ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sabi niya, si Pablo, hindi isinugo ng Kristo, ibig sabihin, hindi si San Pablo ng bautismo. At atras siya sa 14, nagpasalamat ako sa Diyos na hindi ako binabautismon ang sino man sa inyo. Hanggang sa inyo lang siya, hindi na ninyo basahin yung karugtang. Maliban si Kristo at si Dayo.
at sa 16, at binabaptisman ko rin naman ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, malinaw na kahit si San Pablo ay hindi inautusan actual na ating Panginoon na magbautismo. Pero siya ang nagbautismo pa rin siya. Pero ang palusot na nito, si San Pablo ay wala na bautismohan. Isang panluling lang, isang panluluko. Diba? Isang panluluko. Yan, dito ta. Ang doktrina na hindi na kailangan ang tubig sa bautismo, aral ba yun ni Kristo ang apostol? Aral lang yun ng mga indisyo. Malinaw na malinaw, aral lang yun ng mga indisyo. Dahil, ang utos ni Kristo, dalas niya, Juan 3:5, anong utos ni Kristo sa Juan 3:5? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipinangat sa tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa paghari ng Diyos. Ang doktrina ni Kristo aral, tubig at Espiritu. Ang kang Samuel, tubig at Espiritu ra, wala ng tubig. Anong magsabi ninyo dyan? Di, parang kambing takot sa tubig. Di ba? Ibig sabihin, hindi aral ni Kristo ang aral ng indisyo. Sinong aral yun? Ating tingnan. Kinukopya lang yun nila. Dahil hindi pa sila nag-restore sa sige. Sino po bang aral yun? Sa Pentecostal Church, sino founder? Mayroong Pentecostal Revivalist, mayroong Pentecostal na tatag ni Weissman, mayroong Pentecostal na founder na si George Jeffrey, 1935. Ang kinukopya natin si George Jeffrey. Ano po ba ang aral nila na kinukopya ni sa ating mahal na katunggali? All Pentecostals believe that speaking in tongues is the initial sign of the baptism in the Holy Spirit. Pentecostals of all stripes also share a belief that the Holy Spirit gives spiritual gifts such as divine healing and prophecy. Last 2 minutes. Maraming salamat. Prophecy to the church as God wills. The Assemblies of God and most other Trinitarian Pentecostals believe that the baptism in the Holy Spirit is a separate experience from salvation and that a person can go to heaven without having experienced it. Mayroong Oneness Pentecostal. Oneness Pentecostals believe that a person must experience the baptism in the Holy Spirit with evidence of speaking of tongues to be saved and go to heaven. Ibig sabihin, ang indisyo, nangungopya lang ng doktrina sa Pentecostal ng yung Oneness na Pentecostal. Malinaw na ang aral ng indisyo, hindi aral ng ating Panginoon dahil ang requirements para po ang tao makapasok sa langit, kailangan mag-ipinangat sa tubig at sa Espiritu. Ang sa kinala, Espiritu, wala ng tubig. Kung sa Espiritu pa ay insi baksak. Hindi yun makapasa. So diyan ang duda ko na ang ating kapatid, mayroon ang napangaral siguro niya, yung biology, study about goat, kambing. Dahil ang kambing, by nature, is takot sa tubig. Ayaw sa tubig. Ang aral ng mga indisyo ay ayaw sa tubig eh. Takot sa tubig. So, ibig sabihin, hindi theology ang pangalan nila. Goat biology. Study about goat. Dahil takot sa tubig. So, malinaw na ang aral ni Kristo, kailangan ang tao ipinangat sa tubig at Espiritu. Baptism na yun? Baptism. Ayon sa mga Bible's commentary. Ngunit Kristo na ang ating mga commentary. Di ba? Wala nang problema yung question na yan. Hindi na dapat tanggapin. Hindi na kayang tanggapin. Pero, in short, summary, hindi na yan napapatunayan na hindi na kailangan ang tubig sa baptismo. Dahil sa kanyang bibig. Moderator time. Maraming salamat. No hard feelings. Magandang gabi sa lahat. God bless us all. Okay, maraming salamat sa katatapos ng final statement ng negative side sa kanyang paglalapat, sa kanyang mga napatunayan at naitutol. Panig naman tayo rito sa affirmative para sa kanyang 5 minuto na paglalapat naman sa kanyang naitindig patunayan naman kay Samuel Tahuda ng MCGO.
Handa na ba kayo sa 5 minuto? Sir Samuel? Yes po kapatid, handa na. Okay po. Pasok. Okay, so dito po sa huling salaysay niya na meron siyang binanggit patungkol sa John 3:3. So ang pinag-usapan po sa John 3:3 ay pagiging born again po, yun pong pagkabuhay na magmuli. Hindi po yan hindi po yan pumapatungkol sa bautismo. Kaya nga po ang sabi sa John 3:8 no, na yun daw nabuhay na magmuli, yun daw panganak ng muli ay gaya na ng hangin o parang mga anghel na. So pagkabuhay na magmuli ang pinag-usapan po dyan, hindi po bautismo. At yan pong tubig na binanggit dyan, ayan yung spiritual na tubig na binabanggit sa John 7:37. So wala pong kinalaman ng bautismo po dyan. So ngayon, sa paksa po namin, wala po siyang natutulan sa aking itinindig na yung si Kristo tumanggap ng utos mula sa Diyos, hindi yun sa tubig na bautismo dahil siya na mismo umamin na si Kristo ay walang nailubog sa tubig. Salamat sa pag-aamin nun kapatid. No? At inamin rin niya mismo sa Matthew 3:11 na ang nababasa pala doon na may tubig kay Juan. Inamin niya yun. Salamat sa pag-aamin kapatid. No? At inamin niya rin mismo na walang mababasa na si Juan Bautista ay kanyang pinasa sa iba yung utos na natanggap niya. Hindi katulad kay Kristo na sabi ni Kristo, John 20:21, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama ay gayon sinusugo ko kayo. So kung paano na si Kristo ay hindi nanglubog sa tubig pero meron siyang bautismong ginawa, yun ay sa Espiritu, yun din ang sinusugo ni Kristo sa kanyang mga alagad. Bautismo yun sa Espiritu, hindi yun sa tubig. So salamat sa pag-amin nun kapatid. No? Kaya nga po, kung tayo'y naniniwalang Kristiyano, huwag tayo doon sa mga komentarista. No, nakapagtatanungin natin yung kausap natin kung yun ba ay may otoridad galing sa mga apostol, kung yun ba ay sinugo ni Kristo, ayaw niyang sagutin. Di po ba? Ayaw niyang sagutin. Bakit? Kasi malinaw naman na yung mga komentarista na yan, personal na interpretasyon lang nila yan. Pero yan sila, hindi yan mga sinugo upang magbigay ng presentasyon ng kanilang mga interpretation. Hindi yan mga sinugo. Kaya nonsense na gamitin mo yan. Kaya nga ayaw niyang itanong kasi irrelevant daw. Tama nga naman, irrelevant na nga naman talaga yung mga pinagbabanggit mong komentarista. Tama yun, irrelevant talaga yun kapatid. Kaya dito po sa gabing ito, talaga pong napatunayan natin no, na hindi po kailangan ng bautismo sa tubig. Dahil yan pong bautismo sa tubig, yan ay kay Juan lamang. Napagkaliwanag po ng sitas, Mateo 3:11, na hindi po niya yan tinututulan. Di po ba? So yan pong si Juan Bautista, ayon sa John 3:30, siya po ay kinakailangang bumaba. Nung tinanong ko siya kung ano yung pagkaunawa niya dyan, hindi niya may paliwanag. Diba? Hindi niya may paliwanag kung anong kahulugan niyan. So, doon pa lang alam na agad natin. Hindi pala kayang ipaliwanag ng kausap natin kung ano yung nakasulat sa talata. At tanggap rin naman niya na si Juan Bautista ay propeta ng lumang tipan. Di po ba? So tayo, kung tayo naniniwalang Kristiyano, nasaan kapanahonan ba tayo nabibilang? Lumang tipan ba o bagong tipan? Last 2 minutes. So tayo pag mga Kristiyano, kabilang po tayo sa bagong tipan. At ang susundin po natin, hindi po si Juan Bautista. Dahil sabi ni Juan Bautista, hindi siya yung ilaw. Di ba? Hindi siya yun. Kundi ang susundin natin, yung sumunod sa kanya. Di ba? Yung sumunod sa kanya na si Kristo. Nang sabi niya, siya ay magbabautismo sa Espiritu. Si Juan, magbabautismo lang siya sa tubig para ipakilala kung sino yung Kristo. Yun yung purpose, kaya meron na siyang bautismo sa tubig para ipakilala niya yung susundin natin. Ngayong nandito na yung Kristo, wala na tayo kay Juan dahil hindi naman siya yung ilaw. Hindi siya ang ating susundin dahil hindi naman niya ipinasa sa iba yung katungkulang tinanggap niya mula sa Diyos. Wala kang mababasa na sinabi ni Juan na gaya ng sa John 20:21 na pinasa ni Kristo yung katungkulang tinanggap niya sa Ama. Walang ganon. Nagpapatunay lamang yon na hindi na po kailangan niyang bautismo sa tubig. Ngayon, kung may gumagawa man yan ngayon, sinasabi ko na nga kanina, parang kasabat lang din yan. No? Ginagawa na mga Sabadista o kung sino pa man yan, pero wala na po yung kwenta sa paningin ng Diyos. Dahil yung mga bagay na yan ay hindi na po utos sa panahon natin ngayon. Kaya kung may gumagawa man yan ngayon, ang sabi doon sa Isaias, yung mga gawa nila ay parang mga maruming basahan lamang. Dahil yung ginagawa naman nila ay hindi naman iniutos para sa kanila. So hindi po binibilang ng Diyos na katwiran yung mga ginagawa nila ngayon. Kaya nga si Pablo, kung may nailubog man siya sa tubig, hindi niya pinagpasalamat sa Diyos yun. Dahil alam niya, hindi binibilang ng Diyos sa katwiran yun. Diba? Sabi niya, hindi ko pinagpasalamat yung manlubog. Kundi siya nagsabi na hindi siya
sinugo upang mabautismo sa tubig. Kaya ang ipinagpasalamat niya yung hindi niya nalubog dahil yun ang inutos sa kanya no, na hindi na maglubog. Kung may nalubog mo siya, hindi niya ipinagpasalamat yun dahil yung paglulubog na yun ay hindi na po necessary sa ating panahon. Time. Okay. At dyan po natatapos ang 5 minuto ng final statement, conclusion ng affirmative. At dyan po, dito po natatapos ang debate sa pagitan ng MCGO at ng RCC. So ako po ang inyong moderator, Brother Valeriano Polanco, at akin pong ibinabalik sa punto por punto ang katatapos na debate na ito.